So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kumakalat po itong screenshot online na nagpapakita na sobrang dismayado pala ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, especially itong si Eduardo Manalo, dahil nga po sa nangyaring kabiguan ng kanilang rally nung nakaraan, nung November 16, 2025. At isa sa mga tinuturo dito, yung hindi pala alam daw ni Eduardo Manalo na ganoon ang gagawin ni Amy Marcos. So, syempre, alam naman po natin yung nangyari nung nakarang araw, no? Na yung dapat nga pong 3 araw na rally, ang nangyari, naging 2 araw na lang. So, alam nyo na to, no? Nung November 18 na balita ito, di ba? INC rally ends after 2 days. Some members stay overnight despite early wrap-up. Ayan ha. So, yung 3 days rally nga po, mga kababayan, naging 2 days na lang. So, syempre, una sa lahat, napansin talaga natin yun. Sobrang napansin talaga natin yun. Na simula po nung natapos yung speech ni Amy Marcos, dun po nila tinigil yung rally. So, syempre, mapapaisip tayo na ano ba talaga nangyari? Na iniisip tuloy natin na naging dahilan ba yung napakawalang kwentang speech ni Amy Marcos kung bakit pinatigil ng Iglesia ni Cristo yung rally nila. So ngayon confirm po ito. Base po sa screenshot po na papakita ko sa inyo. Actually, kumakalat na po ito eh. Oh. So ito yung una, no? Wait, nanapin natin. May A yan eh. Sa A muna tayo sa A dito. Oh. Intelligence, ano yan? Report. Chair, ano ba yan? O yan, sige. So, ang nangyayari pala, no, ewan ko lang may assessment pala yung loob ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo tungkol doon sa rally. So, may nakalagay nga dito, no, confidential, sensitive. Pero nag-leak. Nag-leak online yan, hindi ako naglabas niyan. Kumakalat na po sa sa Facebook ngayon. So, ito pala noong November 19 to, kahapon. O, yung subject nga, assessment of INC rally, messaging, integrity, and observe political contradictions. So, ito galing to sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, no, na nagsisirculate ngayon sa kanilang lahat. Oh. Executive summary, kita ba? Hindi kita, no? Tinakpan kasi. Oh, receive multiple humint and OSINT, no? Indications pointing to significant contradiction between the publicly declared non-political objective of the recent Iglesia ni Cristo rally and the actual conduct during the event. So, sabi ko sa inyo nag-contradict Iba yung sinabi nila sa madla, iba yung nangyari. Hindi na po bago ito, mga kababayan. Tandaan po natin, no? Noong January din po, nangyari din po ito. Sabi nila, non-political yung rally, pero naging political din pala. At ang isa sa mga may kasalanan nun, si Marcoleta. Tapos ngayon, si Marcoleta ulit. At syempre, si Amy Marcos. Sabi dito, ito isa. Amy speech, no? Amy Marcos speech identified contradiction. Although the rally was branded as non-political, the speech delivered by Senator Amy Marcos included rhetorical elements interpreted by an analyst and politically charged and strategically aligned messaging, undermining the declared political intent of the rally. So, political po talaga yung speech ni Amy Marcos doon. So, ito yung malupit dito. No? Post-speech conduct, critical observation. So, si Edwin Sabala po kasi, no? Shaking Senator Amy Marcos' hand twice immediately after the speech. Ito ang sabi sa akin dito, no, itong screenshot daw po na to, ito daw po ay parang internal na obserbasyon ng pamunuan nga po ng Iglesia ni Cristo. So nakita talaga nila ito. Kasi itong si Edwin Sabala nga, pagkatapos nga pong magsalita ni Amy Marcos, nag-shake hands pa kay Amy. So ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pumapabor po itong si Edwin Sabala sa mga sinabi ni Amy. Kasi actually, may nakuha pa akong video dito niyan Ito yan Tinan nyo to. Ito. Tinan nyo to
Wait. Ito nangyari to ng rally mismo. Nung pagkatapos nga ng speech ni Amy Marcos, ayan, lumapit si Marcoleta, niyakap nga po, inakbayan si Amy. Good job. Ayan. Let's medyo sa bala. One. Diba? Kamay talaga. O, yun yung pangalawa. Yun yung pangalawa. Oo. O, diba? Galing eh, no? So, talagang napansin pala na pamunuan ng Iglesia ni Cristo yan, no? Well, sino pa may problema dito in the first place? Diba? So, hindi kayang kontrolin ng pamunuan yung mga ibang mga miyembro nila, especially yung mga may mga posisyon. Parang ganun ba? Oh, majority of the Sanggunian and senior INC leaders applauding loudly and cheering Amy Marcos. Oh. Nakita naman natin yun. Tuwing sinasabi po ni Amy Marcos na yung kanyang kapatid bangag o adik, nagpapanakpakan po sila. Di ba? Ibig sabihin tinolerate nila. So, visible enthusiasm and affirming body language inconsistent with the supposedly neutral issue-based rally. These actions are flagged as behaviorally political and directly contradict the INC's official stance. Yan ha. Okay. So, kaya mga kababayan, no, ang nangyari talaga dito, no, nung nakita talaga to ito yung kwento ng ng screenshot na yan eh. Nung nakita nga daw ito ni Eduardo Manalo, yung speech nga daw ni Amy, ang nangyari, natigil na yung rally. Natigil. Oo. Tapos, may isa pa dito. O nga pala, may isa pa pala dito. Ito yung isa. Okay. Saan ba yan? Ito. Yan. So, Doc. Galit na galit si Angka Eduardo sa nangyari kahapon. Kaya siya mismo nagpatigil after speech ni Amy bukod sa natawag ni Cabien at ni Zabala at maaring si Ka-Erds. Dahil sa speech nila ay planong pag-oust kay Ka Eduardo. Talaga? Please call me. O, di ba? So, actually, tinan ninyo, ito sinasabi natin mga kababayan eh. Dapat po kasi pag ang religion lang. Magsamba lang. Di ba? Magdasal lang. Pag ginaluan mo pa kasi ng politika yan, mas lalong magulo. Kasi in the first place, mga kababayan, alam naman po natin na pag usapin ng religion, kung tayo pa magdidebate dito, hindi po matatapos yan. Kahit na habang buhay tayo magdebate, hindi po matatapos yung usapin ng religion. Ganoon din po sa politika. Ang ginawa kasi ng Iglesia ni Cristo, pinasok nila parehas. Religion at saka politika. Okay na yung religion eh. Napaniwala nyo na yung mga miyembro ninyo eh. Ang problema, yung ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, paano mo hahawakan ang paniniwala ng politikal niyan? May sarili-sariling mga utak yung mga yan sa usaping politika. Di ba? And by the way, paano na to ngayon? David Shaswindan. Nagawa na, tapos na. Di ba? At alam nyo, ang pinaka gusto kong makita dito, kung ano ba yung magiging epekto nito sa ginawa nga po ni Amy Marcos. Tandaan po natin sa history po ng Iglesia ni Cristo, palagi nitong ini-endorse ang mga Marcos. Simulan dati pa. Simula po nung naging presidente itong si Ferdinand Marcos Sr. Senior yung tatay, talagang ini-endorse na po ito ng Iglesia ni Cristo. And then, nung yung mga anak nga po ni Apolacay na si PBBM, si Amy, nung tumakbo po itong mga governor, di ba, vice governor, o saka congressman sa Ilocos Norte, inendorso din po ito ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Pati nung tumakbo din po si Amy bilang senador, si PBBM din, ganoon din po. Inendorso din po ng Iglesia ni Cristo yan. So, ang gusto ko lang sabihin dito, na talagang palaging ini-endorso tuwing eleksyon ng Iglesia ni Cristo ang pamilya Marcos. Pero paano to? Umabuso si Amy. Di ba? So, paano to?
So parang hindi na po talaga actually hindi nga parang hindi po talaga nirespeto ni Amy Marcos yung supposedly non-political rally na gusto pong ipakita ng Iglesia ni Cristo dito. Well, tinan ninyo ang dami na nga po kasing mga bali-balita na itong rally dapat ng Iglesia ni Cristo, papasukin po ito ng destabilization. So ako, nakita naman natin na trying na hindi mangyari yon. Kasi nung may mga pumapasok na DDS doon sa rally, pinagtatabuyan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yung mga miyembro ganon. Pero ang nangyari itong sa mga pamunuan kasi, napaghalata na po talaga natin na political talaga ang motibo ng rally. Pagsalitain mo ba naman si Rowena Guanzon? Pagsalitain mo ba naman si Amy Marcos? Hindi politika yan. Di ba? So yun mga kababayan, no? Anong masasabi nyo nga po dito sa pambabastos nga? Para kayo nang lumalabas, Bastos talaga tong si Amy, no? Dito sa pambabastos nga po ni Amy Marcos, dyan nga po sa rally ng Iglesia ni Cristo, na hindi man lang nirespeto yung sinasabi nga nilang non-political rally. Doon pa talaga nagkalat. At kayo ba naniniwala ba kayo dito sa screenshot na kumakalat na to? Kasi ang gusto ko lang naman ipakita sa mga viewer po natin na may ganyang klase screenshot ngayon ang lumalabas at kumakalat sa social media. Na talagang meron palang internal na usapin sa loob ng iglesia and then sobrang dismaya. Di umano ni Eduardo Manalo dyan po sa nangyaring rally po na yan. So ngayon, kung pagbabasihan nga natin yung screenshot mo na yan, mukhang totoo ata yung haka-haka natin ng pinakarason talaga kung bakit talaga pinatigil yung rally ng Iglesia ni Cristo na dapat 3 days na naging 2 days na lang. Ang naging rason pala yung naging speech nga po ni Amy. Diba? So yun na, so pa-comment lang po sa baba mga Team Replay, no, at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, pa-like, pa-subscribe. At di naman nakapalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.